Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, Adabul Muta'allimin. Nandito pa rin tayo sa Wasail al-Ikhlas. At natapos natin ng isang linggo yung Al-Qira'atu fi Akhbaril Ulama'il Mukhlasin. Pag-aaral sa talambuhay ng mga ulama na may ikhlas o nagtataglay ng ikhlas. Ngayon insyaAllah, tasian pangsyam, muhasabatun nafs, ang pagtutuos ng tao sa kanyang sarili. So 10 nga ito, ulitin natin yung 10. Una, pagdidisiplina ng tao sa kanyang sarili. Pangalawa, taqwa. Pangatlo, pagkilala na nakikita siya ni Allah. Pang-apat, ang pagsisikap na magkamit ng gantimpala sa kabilang buhay, hindi dito. Panlima, pagpaparami ng dua na biyayaan ng tao ng ikhlas. Pang-anim, pagsanay ng Muslim na gumawa ng mga gawain na hindi nakikita o hindi kinikilala ng ibang tao. Kasi may mga gawain na maaring, nakikita ng ibang tao pero hindi kinikilala ng ibang tao. Hindi mahalaga para sa kanila yung ginagawa mo o kaya yung serbisyo mo. Pero ituloy mo lang yun. Yun ay magiging kabilang sa ta'wid, inshallah. Kasi minsan may mga gawain, konti lang talaga ang gumagawa, pero napakahalaga. Okay, konti yung gumagawa kasi walang pagsikat dito, kaya konti yung tumatangkilik kasi akala nila hindi mahalaga. Pero pagpatuloy mo pa rin, inshallah, alang-alang kay Allah. Kasi nangyayari talaga yun minsan na, kumbaga na nahahamon ang ikhlas ng tao kapag walang masyadong tumatanggap sa kanyang mga ginagawa. So tuloy lang, inshallah. Kung halimbawa meron kayong mga sabihin na natin ngayon sa panahon ng social media, nag-post kayo ng hadith, walang nagla-like, di tuloy nyo lang. Problema nila yun, hindi nila nila-like. Okay, hindi kayo ang may problema. O nagle-lecture kayo, isa lang yung dumalo, di tuloy mo yung lecture, kahit isa lang yung dumalo. Ngayon kung walang dumalo, magle-lecture ka pa ba? Tanong na yan, matino yan. Magle-lecture ka pa ba o walang dadalo? Tama na, wala makikinig sa'yo. Alam nga naman yung jinn. Paano yung jinn pala? May jinn, dumalo. Hindi ka magle-lecture? Tama. Huwag ka na mag-lecture pag walang dumalo. Sa pang-7, Adamul hirs alal madhi wa thanai. Ang hindi pagsisikap ng tao na siya ay mapuri ng kanyang kapwa tao. Kumbaga, gagawin niya yung bagay, siyempre alang-alang kay Allah. Ngayon kung pupurihin siya ng tao, wala namang problema kung di naman niya hinangad yung papuri ng tao. At siyempre lilinawin natin dito na sa mga usapin na may karapatan dito yung kapwa natin tao, kailangan tayong kumbaga ma-appreciate ng tao. Bawa, may karapatan sila sa atin, customer natin, kliyente natin, dapat maibigay natin yung serbisyo na dapat nilang matanggap. Hindi yun riya. Okay, halimbawa yung tao, magulang mo, halimbawa matutuwa sa ginagawa mo, hindi yun riya. Okay, dahil yun ay karapatan nila. Karapatan nila na sila ay matuwa sa iyong paglilingkod o serbisyo. Number 9, yun nga yung pag-aaral. Number 8 pala, yung pag-aaral sa talambuhay ng mga scholar na may ikhlas. At ngayon inshallah, muhasabatun nafs, at yung panghuli na tinukoy dito, yung tawfik ni Allah, na walang mangyayari na ikhlas, liban na lang sa gabay ni Allah. Ang muhasabatun nafs, muhasaba, ibig sabihin pagtutuos. Ang Arabic ng accounting, actually, accounting, alam niyo accounting, yung pag-compute ng ginastos, kinita,
lahat ng ito ay accounting. Ang tawag sa Arabic sa accounting ay muhasaba. Sa muhasaba, hindi lang isang bagay ang tinitimbang o binibilang. Marami. O lahat ng bagay na may kinalaman sa bagay na yon ay binibilang. Bawa sa negosyo, magkano yung puhunan mo, magkano yung binili mong mga paninda, magkano yung nabenta mo, magkano yung tubo mo, magkakaiba yun. Okay, di ba? Halimbawa, magtitinda kayo sa bayan. Ikaw ba nag-accounting ka? Pag nagtitinda ka ng yun, ganun, di ba? Lahat, magkano pinuhunan mo doon sa patis? Ano yun? Yung capital. Magkano yung nabenta mo? Gross yun tawag. Gross income. Tapos, ibabawas mo doon yung sa puhunan mo, magkano yung naggastos mo doon sa pati. Tapos magiging resulta nun, net income. Pero minsan, sa mga nagdinegosyo talaga problema, dapat binibilang mo rin yung oras mo sa pagbebenta, kasama yun sa puhunan, para mag-compute ka ng net income. Kasi akala mo kumikita, hindi mo na take into consideration yung iyong oras sa paggawa, sa pagbebenta. So dapat inano mo yan, sinasama. So yun yung muhasaba. Lahat-lahat tinitimbang o binibilang. Sa muhasabatun nafs, mangyayari ito, linawmihi alat taksiri fi janbillahi ta'ala la siyama fi ikhlasin niya. Sa muhasaba, so hindi lang natin binibilang yung mabubuti nating gawa. So diyan nagkakamali yung maraming tao na bumibilib na sila sa kanilang sarili. Inaakala nila na marami na silang mabuting nagawa na dahil dito maaring magdudulot ito ng pagpapabaya sa kanila. Yun nga yung tinatawag na moral licensing. Moral licensing, kumbaga inaakala ng tao na dahil marami na siyang mabuting nagawa, ay meron na siyang karapatan na gumawa ng masama. Naintindihan nyo? Iniisip niya, marami naman ako nagawang mabuti. So kung magbibisyo ako, mambababae ako, sapat na yung ginawa kong mabuti, pambayad doon sa kasalanan na gagawin ko. Yun ay moral licensing at yun ay hindi magandang ugali ng tao. Moral licensing na kumbaga ginajustify ng tao ang paggawa ng masama dahil inaakala niya na marami na siyang nagawang mabuti. So nangyayari yun kasi binibilang lang niya yung kanyang mabubuting gawain. Hindi niya binilang yung kanyang masasamang nagawa. Pero dito nga sa muhasabatun nafs, bibilangin ng tao pati yung kanyang mga pagkukulang sa mga karapatan ni Allah. Lalong-lalo na sa ikhlas. Ang ikhlas ay karapatan ni Allah. Kapag hindi ka nagkaroon ng ikhlas sa iyong mabuting gawain, nilabag mo o nilapastangan mo ang karapatan ni Allah. Nilabag mo o nilapastangan mo ang karapatan ni Allah na gagawin mo ang mabuting gawain alang-alang sa Kanya, para sa Kanyang kaluguran. Okay? Kaya sa muhasabatun nafs, ang tao ay tinutuos niya hindi lang yung kanyang mabubuting gawain, pati yung kanyang masasamang gawain. At kung meron man siya mabuting ginawa, titimbangin niya o tutuusin, bibilangin kung ginawa ba niya ito ng merong ikhlas alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa gayon, siyempre, itutulak pa niya ang kanyang sarili, na panatilihin ang kanyang sarili na may ikhlas alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So meron sinabi si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, actually sa itong qawl, na akala ng maraming mga tao ay hadith. Hindi ito hadith. Hindi ito hadith. Ito ay sawikain o sinabi lamang ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Sinabi niya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tuusin ninyo ang inyong mga sarili bago pa kayo tuusin. Tuusin ninyo ang inyong mga sarili dito sa mundo bago pa kayo tuusin saan?
sa kabilang buhay. Bago pa tayo tuusin sa kabilang buhay, tuusin natin ang ating mga sarili dito sa mundo. Watazinuha qablaan tuwazzanu o tuzanu. At timbangin ninyo ang inyong mga sarili bago pa ito timbangin. Doon din siyempre sa kabilang buhay. Timbangin na natin ang ating mga sarili dito sa mundo bago pa tayo timbangin sa kabilang buhay. Wa tazinu lil ardi al akbar yawma la tukfi minkum khafiya. At magpaganda kayo ng inyong magandang ipapakita para doon sa araw na wala nang maililihim sa inyo na anuman. So, ibig sabihin, kung anumang pagpapainam ng ating mga gawaing pagsamba, ito'y painamin natin para sa kabilang buhay, para sa gantimpala ng kabilang buhay, insyaallah. Sinabi nga niya, tuusin ninyo ang inyong mga sarili bago pa kayo tuusin, timbangin ninyo ang inyong mga sarili bago pa kayo timbangin, at ipakita ninyo ang kagandahan para doon sa araw, o magpaganda kayo, kumbaga magpaganda kayo ng gawain para doon sa araw na wala nang malilihim, yun nga sa araw ng paghukom. At ang call na ito iniulat ni Imam At-Tirmidhi, wa atba'ahu bima yarwi an Maymunin bin Mahran. At nabanggit din karugtong nito yung sinabi, la yakunu al-abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasibu syarikahu min aina mat'amuhu wa malbasuhu. Ang tao daw, ang alipin ni Allah ay hindi nagiging tunay na may takot kay Allah. Ang tao ay hindi nagkakaroon ng tunay na takwa, liban na lamang na tuusin niya ang kanyang sarili, katulad ng kung paano niyang tinutuos ang kanyang kasosyo sa negosyo. Okay? Sa negosyo nga, halimbawa kung meron kang kasosyo, magtutuos kayo kung magkano ang matatanggap ng isa't isa mula doon sa kinita sa negosyo. So yung tao, tutuusin niya yung kanyang sarili, sabi dito, ultimo, sa kanyang kinain at sinuot na damit. Kung ito ba ay nanggaling sa halal o sa haram. Dahil minsan yung mga tao, ang tinutuos lamang nila na kasalanan o kamalian ay yung mga kasalanan na nakakapagdulot sila ng pinsala sa iba. Pero ang pinsala na dulot sa ating mga sarili ay kasalanan din. Okay? Kumain ka ng haram, nagbisyo ka, uminom ka ng alak, nanigarilyo, nagsugal, ng babae. Akala ng mga tao, hindi kasalanan kasi hindi ka naman daw namiminsala sa iba. Sarili mo lang daw ang naapektuhan. Kasama rin yun sa mga dapat natuusin ng tao. At sa mga pagkain, halimbawa, yung mga Muslim, ang ibang Muslim, ang binabantayan lang nila na walang baboy yung kanilang kinakain. Pero hindi lang baboy ang haram na kainin sa Islam. Yung pagkain na hinahaluan ng alak, so dapat iiwasan din yun ng Muslim. O kaya syempre, yung hayop na hindi kinatay sa pamagitan ng paggilit sa leeg nito, yun ay nagiging haram din. At yung mga pagkain na nabili mo o nakuha mo sa pamagitan ng panlilinlang sa kapwa, yun ay nagiging haram din technically. Kaya kabilang yun sa mga tutuusin ng tao sa kanyang sarili, inshallah. Sa isa pang nabanggit, iniulat ni Abu Nuaim doon sa kanyang aklat na Al-Hilya mula kay Al-Hasan Al-Basri, innal mu'mina qawwamun ala nafsihi yuhasibu nafsahu lillahi azza wa jal wa innama khaffa al-hisab yawm al-qiyamati ala qaumin
hasabu anfusahum fid dunya wa innama syakkal hisab yawmal qiyamati ala qaumin akhadu hadal amar bin ghairi muhasabah. Tunay na mananampalataya ay ang tagapagtaguyod sa kanyang sarili. Tagapagtaguyod, ibig sabihin ng Muslim, kumbaga siya ang pangunahin na magdudulot ng pakinabang sa kanyang sarili. At syempre pati pinsala sa kanyang sarili. Kaya marapat na tuusin niya ang kanyang sarili alang-alang kay Allah. Dahil tunay na magiging magaan ang pagtutuos para sa sino man, dahil tunay na magiging magaan ang pagtutuos sa araw ng paghuhukom para sa sino man na tinuos nila ang kanilang mga sarili sa dunya. Intindihan nyo? Yung nagtutuos ng sarili niya dito sa dunya, magiging madali ang pagtutuos sa kanya sa araw ng paghuhukom. Kasi tinuos na niya yung sarili niya. Nalaman niya yung mga nagawa niyang mabuti at dadagdagan pa niya ito ng pagpapabuti at ikhlas. Na dahil sa kanyang pagtutuos sa sarili, nalaman niya ang kanyang masasamang nagawa, kaya hihingi siya ng tawad kay Allah at magdaragdag pa ng kabutihan. Iiwas na siya sa paggawa ng masama. So yun yung tinutukoy dito na magiging madali ang pagtutuos sa araw ng paghuhukom para sa sino mang nagtutuos sa kanyang sarili dito sa mundo. At gayon din kabaligtaran, magiging mahirap ang pagtutuos sa sino mang hindi nagtutuos sa kanilang mga sarili dito sa mundo. Na hindi siya, kumbaga, nagbibilang ng mabubuti at kanyang masasamang gawa. O maaring binibilang lang niya yung mabuti, pero hindi na niya binibilang yung masama na hindi siya talaga tunay na nagtutuos sa kanyang sarili. So itong muhasabatun nafs, napakahalaga nito. Dahil maari nga na ang tao ay mang-aapi o manloloko sa kanyang sarili. Yung ang tinatawag na dulmun nafs. Dulmun nafs na yung tao, sa sobrang kasinungalingan niya, halimbawa, kaya niyang lokohin ng kanyang sarili, ng kanyang ginagawa na masama ay mabuti. Nakahanap siya ng justification. Halimbawa, yung mandurugas, nakahanap siya ng justification na dugasan ng kanyang kapwa dahil inakala niya na siya ay may karapatan doon sa pera o yaman na dinudugas niya sa karapatan ng iba. Diba? Hindi siya nagbabayad ng buo kasi katwiran niya, hindi raw maganda yung produkto na natanggap niya. O kaya hindi siya, basta maraming mga katulad nito na panlilinlang ng tao sa kanyang sarili. At yung tao, umaabot sa ganitong antas na kahit ang sarili niya ay napapaniwala niya sa kanyang kasinungalingan kasi hindi siya nagtutuos sa kanyang sarili. So bilib na lang siya sa kanyang mga nagawa. Bilib na lang siya sa kanyang mga nagawa na hindi na niya nakita ang kanyang kasamaan. Kaya nga syirkun khafi, yun nga natalakay na natin ito nung nakaraan. Ang syirkun khafi ay kinatatakutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa umma na ito dahil ang syirkun khafi ay maaring hindi pinapansin ng tao dahil sa kanyang kawalan ng muhasabatun nafs, kanyang kawalan ng pagtutuos sa kanyang sarili. Ini-ignore niya, hindi niya pinapansin na siya pala ay nagpapakitang tao na. Kasi ang iniisip niya lang, kapag nagpakitang gilas siya sa Facebook, sa pagbablog, siya ay gumagawa ng serbisyo, gumagawa ng mabuti, nagdadawa, nagpaparami ng mararating ng kanyang mensahe, iba't ibang mga panlilinlang sa kanyang sarili na dahil hindi niya tinutuos ang kanyang sarili, tuloy-tuloy lang siya sa kanyang ginagawa. So ito yung halaga ng muhasabatun nafs, ng tao ay patuloy na magtutuos sa kanyang sarili, insyaallah. So ngayon panghuli, dito sa wasailul ikhlas, sa mga kaparaanan upang magkamit ng ikhlas,
ang pagkakamit ng taufik ni Allah. Dahil walang sino man ang magkakamit, tunay na magkakamit ng ikhlas, liban na lamang na ito ay manggagaling kay Allah. Ang mga bagay na katulad nito, taufik, hidayah, o yung ang gabay, di ba? Hindi ito makakamit ng tao, liban na lang na ito ay mula kay Allah. Hindi niya ito makakamit sa pamagitan ng kanyang talino, sa pamagitan ng kanyang kabaitan. Ito ay magmumula kay Allah. Kaya nga laging meron tayong expression, meron tayong dhikr, la hawla wala quwwata illa billah, walang lakas at kapangyarihan liban na lamang sa pamamagitan ni Allah. Walang matutupad liban na lamang sa pagtatakda ni Allah. Sa nga ashiran tawfiqullahi ta'ala lil abdi wa iradatuhu al-khairi lahu, faman yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. So, kailangan ng tao ng gabay ni Allah at pagnanais ni Allah ng kabutihan para sa kanya upang makamit ng tao nga ang ikhlas. So, binanggit dito isang hadith, sino man ang naisin ni Allah para sa kanyang kabutihan ay ipauunawa ni Allah sa kanya ang relihiyon. Ipauunawa ni Allah sa kanya ang relihiyon. At bakit tinukoy itong hadith na ito dito? Ang hadith na ito primarily ay may kinalaman sa pag-aaral. Na sino man ang pagnaisan ni Allah ng kabutihan, bibigyan siya ni Allah ng sipag sa pag-aaral at bibigyan siya ni Allah ng talino sa pag-unawa sa relihiyon. Siyempre, ang ikhlas, mauunawaan lamang ito ng tao ng tunay na pag-unawa kung ito ay nanggaling sa gabay ni Allah. Hindi mauunawaan ng tao ang ikhlas nang hindi nanggagaling sa gabay ni Allah. Kahit anong talino ng tao, hindi niya mauunawaan ang ikhlas kung hindi ito nanggaling muna kay Allah. At paano tayo bibiyaan ni Allah ng ikhlas? Siyempre, gawin natin ang ating mga sarili na deserving, karapat-dapat sa ikhlas. Kung gusto mo ng biyaya ni Allah, gawin mo ang sarili mo na karapat-dapat sa biyaya ni Allah. Si Allah hindi siya nagbibiyaya randomly. Mapagtitripan ka lang ni Allah, bibigyan ka niya ng biyaya. Hindi ganun. Si Allah, yun nga sa kanyang qadar, balikan na naman natin yung qadar. Ano yung una? Kaalaman ni Allah. So doon pala sa kaalaman ni Allah, bago pa man niya tayo likhain, alam na ni Allah kung ano yung gagawin natin. At dahil dito, alam na niya kung ano yung deserving natin na matanggap, kung ano yung karapat-dapat natin na matanggap. At pagkatapos ng ilm, ang kanyang irada o mashi'a, sa mga nalaman na ito ni Allah, magkakaroon siya ng mga nais na mangyari sa iyo. Kapag nakita ka niya na karapat-dapat sa ikhlas, dahil meron ka talagang ikhlas at nagsikap ka rito, edi gugustuhin niya na magkaroon ka ng ikhlas. At pagkatapos itatala ni Allah na magkaroon ka ng ikhlas, at lilikain ka ni Allah upang tuparin na lamang ang ikhlas na ito na kanyang nalaman mula sa iyo na ikaw ay deserving dito, na kanyang nagustuhan para sa iyo. Isinulat niya sa Lohul Mahfud at ngayon ay tutuparin na lamang ng tao ang ikhlas na ito sa pagkakalikha sa kanya. At gayon din merong sinabi si Ma'mar bin Rashid, sinabi niya, Inna rajula layatlubul ilma, tunay na ang tao ay nag-aaral ng kaalaman, fayaba alayhil ilmu hatta yakuna lillah. Tunay ng tao ay nag-aaral ng kaalaman, pero tatanggihan siya ng kaalaman. Ang kaalaman mismo ay lalayo sa kanya hanggang sa gawin niya muna ang pagkakamit ng kaalaman na ito alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ang ilm na tinutukoy dito, hindi lang yung ilm na kinakabisado. Hindi lang yung kaalaman na kinakabisado. Bagos kaalaman na nauunawaan at kaalaman na isinasabuhay. Kasi maraming tao na wala namang ikhlas, pero nakakabisado nila ang mga bagay-bagay. Intindihan nyo, magkaiba yun. Mga tao
na mahusay magkabisado, pero kriminal. Mga tao, maraming nakabisadong sura, pero nagbibisyo. Maraming tao na nakakakabisado ng maraming bagay, pero mapanlamang sa kapwa. Ang ilm na tinutukoy dito, yung ilm, kaalaman na hindi lamang kinabisado, ito yung kaalaman na naunawaan sa tamang pag-unawa at syempre naisabuhay sa tabang pagsasabuhay. Kaya nga, sa lahat ng ilm, ito, bago pa man natin ituloy yung ibang subject dito sa, ibang topic dito sa Adabul Muta'allimin, lahat nagsimula sa ikhlas. Lahat nagsimula sa ikhlas. At sa mga kaalaman, sa panahon natin ngayon, pinakamahalaga yung akida at yung fiqh at yung iba pang mga kaalaman, halimbawa Arabic o tajwid, actually secondary na lang siya talaga. Sinimulan na natin yun, pero bagsak nga kayo, pero babalikan natin yun inshallah, pero dito muna tayo sa ikhlas inshallah. Kasi kung may ikhlas ang tao, magiging madali na ang lahat inshallah. Kasi tingnan niyo yung mga ligaw na sekta. Marami diyan matatalino talaga. Marami sa mga ligaw na sekta, kabisado nila yung buong Quran. Pero nakatulong ba ito sa kanila na maunawaan nila ang relihiyon sa tamang pag-unawa? Bakit maraming mga nasa ligaw na sekta nagsiselebrate ng birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Meron pa dyan, hafid ng Quran, nagbibidyoke, o naninigarilyo, gumagawa ng iba't ibang mga paglabag kay Allah. Kasi yung kaalaman nila, hanggang doon na lang, kinabisado nila. O maganda yung boses nga, nag-aahit naman ng balbas, yung damit, ang haba-haba, sumasayad sa lupa. Tapos kapag magsalita, walang kahikma-hikma, kala mo hindi Muslim pag magsalita. Kasi nga, yung nila, kumbaga, ang naging layunin na lang nila, magkabisado at hindi yung unawain ito at isabuhay. Kasi nga, karugtong doon sa sinabi ni Ma'mar bin Rashid, وَذَلِكَ حِينَ يَسْتَشْعَرُ طَالِبُ الْعِلْمِ حَلَاوَتَهُ فَيَدْفَعُهُ عِلْمُهُ لِلْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ وَإِخْلَاصِ النِّيَّةِ لَهُ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ. Na kapag ginawa ng tao na siya ay mag-aaral alang-alang lamang kay Allah, doon na lamang mararamdaman o matitikman ng nag-aaral ang tamis ng kaalaman na ito, at ang kaalaman na ito ay magdudulot sa kanya o itutulak siya ng kaalaman na ito patungo sa takot kay Allah at karagdagan pang ikhlas kay Allah ng nag-iisa at walang katambal. Okay? So ang tao na gusto niyang mag-ani ng ikhlas ay dapat magtanim ng buto o binhi ng ikhlas. Gusto niya magkaroon ng puno ng ikhlas o ikhlas na kasing laki ng puno, magtanim siya kahit ng maliit na puno ng ikhlas para magkamit din siya ng mga bunga ng puno na ito ng ikhlas. Dahil yung perpekto o kompletong pagkakatupad sa ikhlas ay hindi nakakamit ng tao, basta-basta liban na lamang sa gabay ni Allah. At hindi natin makakamit ang gabay ni Allah liban na lamang sa liban na lamang sa maging karapat-dapat muna tayo dito. Kaya ngayon madalas nababanggit doon sa hadith at nababanggit din doon sa mukaddimah sa khutbah, may yahdillahu fala mudilla lah, sino mang gabayan ni Allah ay walang makapagliligaw sa kanya. Wa may yudlil fala hadiya lah, at sino mang kanyang iligaw ay walang makakapaggabay sa kanya. Bakit ganito? Kasi si Allah, maggagabay siya sa karapat-dapat na gabayan at ililigaw niya ang karapat-dapat na maligaw. Ayon sa kanyang kaalaman, ayon sa kanyang karunungan, ayon sa kanyang katarungan. Alhamdulillah. So next week, tatalakayin na natin yung alamatul ikhlas, mga tanda ng ikhlas, inshallah. Nang sa gayon ay malalaman natin sa ating mga sarili kung nade-develop na natin ang ikhlas. O baka wala talaga tayo ng mga ito at dapat na tayong
mag-alala at magsikap na magkaroon ng ikhlas, insyaAllah. So tutuloy natin ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.